Ang mga heterosexual, normal yan eh. Normal na lalaki sa isip, sa puso, sa features. Kami hindi. Nagbababaihan, naglalalaki-lalakihan. So from that point of view na lang hindi mo pwedeng ikumpara sila. Iba talaga sila. Kaya ang batas nila hindi mo pwedeng i-ano sa inyo dahil nga hindi nga tayo normal. The best partner of a homosexual is a homosexual. Hindi pwedeng heterosexual. Sa tingin niyo po ba hindi sila karapat-dapat na magtamasa ng ganitong pribilehiyo? Hindi mo pwedeng ipilit ang gusto mo. Okay? Homosexuality is abnormality. So, paano naman po yung views niyo po dun sa mga sinasabi po nila na straight pa rin po sila because they are attracted to sa isang anyong babae, pero trans. Oh, thank you But so I just much. want to ask lang po, like, how would you respond to yung mga LGBTQ plus individuals po natin who feel hurt by the opposition to same-sex marriage po? Kasi syempre parang being a part of the same community, parang it would feel like a setback to them po to have someone supposedly on their side to not be on their side. Ano ba ang definition ng same-sex marriage? Is it like legal or is it religion? Kasi yun nga po, parang minsan yung same-sex marriage, ang isip ng other people is legal-wise. And then yung other nga po, like, yun po, parang when it comes to the term marriage, it goes to the religion. Oo. Yeah. So, yun. Gusto ko lang po i-share na, yun nga, I guess, in our society, parang kailangan lang ma-clear lang din on kung ano ba yung definition talaga ng same-sex Okay. marriage for all of us to have like common knowledge about it. Ah, okay. Hello po, I'm Jessie po. Nice to Hello. meet you po. Nice to meet you. Okay, first question ko po. Sabi niyo po kasi yung mga heterosexual po, kapag po pumatol po sila sa like sa kapwa nila lalaki, yun po yung ini-identify natin as gay men. So, paano naman po yung views niyo po dun sa mga sinasabi po nila na straight pa rin po sila because they are attracted to sa isang anyong babae, pero trans, sa trans po. Maganda yan. Maganda yung tanong yun. You know what? Hindi mo maaalis sa isang straight guy na ma-attract at ma-in-love sa isang sinatabi mong trans woman. Dahil may mga trans woman nga dyan na tihamak na mas maganda pa sa mga totoong babae. Hindi yun kabaklaan on the side ng lalaki. You know why? Ang isip at puso niya, tingin niya sa'yo, berdadero kang babae. Hindi niya naisip na bading ka. So talagang, it's very understandably na ma-fall, ma-in-love, ma-crazy over you ang straight guy na to. Because of your looks. Pero kung bakla ka, kitang-kita yung panga mo and very manly ka, I don't think ang isang straight guy may attract sa'yo. Yes. Tama po. Another Okay, thing. sige. Sa susunod naman pong question, sabi niyo lang po is, ayaw niyo lang po nung word na marriage. Oo, yun So, lang. ang term po na dapat gamitin ay union. Yun, So, if ever... pagsasama. Yes, pagsasama. If ever po na yung batas po ba natin, babaguhin yung term na yon, if ever, yung ilalagay lang po nila is same-sex union or civil union. Oo. So, would that be like something that would change your mind or sway you na okay lang sa inyo po yung civil union, pagsasama ng... Of course. Okay. Oo, may karapatan lahat na mamuhay masaya at maligaya sa piling ng taong minamahal nila. Kasi nga lang, nagkakaiba lang yung salitang marriage. Again, marriage is sacred. Huwag mong gagamitin ito sa masasabi kong, excuse my word, kabaklaan. Kasi pinapayagan naman kayo. Sino magtutol? Di ba? But not the word marriage itself. Kasi pag ginamit mo ang marriage na salita, papasok ng usaping relihiyon. Di ba? Sagrado katoliko tayo. Pagdating sa bagay na yun, sensitibo talagang tao. So, okay, magsama kayo, okay. But no, yung wedding, may pare, magbabas-bas, kiss the bride, tan-tanan. Hindi yun dapat mangyari. Sige. Na masyado kasing pag-girl yung ibang mga akala. Yun lang. Okay po. Another question? Hindi, okay. Satisfied ka ba sa Yes sagot? po, Thank you satisfied so naman po. much. Yan, gusto Thank ko you so lang din much. po talaga Hintayin ko na lang mga comment ng mga akla. Opo.
Parang may mga questions po ako pero I think Sige, mas go. applicable Sa siya iba sa yatang... ibang... Okay, thank you, Sige thank po. you. May- Next. Ay, sabi sa inyo, ang gaganda nilang lahat. Walang tapon. Ayan. Hello po, ako po si Atari. I Atari, love hearing hi, your hello. mga viewpoints po. thank you. I'm very also learning a lot about your perspective. Oh, thank you But so I just much. want to ask lang po, like, how would you respond to yung mga LGBTQ plus individuals po natin who feel hurt by the opposition to same-sex marriage po? Kasi syempre parang being a part of the same community, parang it would feel like a setback to them po to have someone supposedly on their side to not be on their side po. Like, You're talking about me na kamiyembro nila, parang hindi ako sumasangay. Is that what you mean? Opo. Like, how would you feel po na, syempre this is going to be broadcast. Definitely. Yes. Like, how would you think you'd react to that na mafe-feel po nila na bakit hindi, kumbaga, LGBTQ is viewed as the minority po. Mas parang, ay may hindi pa sumasang-ayon lalo. Kasi hindi naman nila mapipilit ng tao. We have our respective decision and belief, di ba? O, hindi naman ako kontra sa pagsasama nila. Ang pinag-usapan lang dito is the marriage. Malaya po kayo, same-sex couple, malaya po kayong mamuhay ng masaya, ng walang kukontra. But again, don't use the word marriage. Respeto naman doon sa mga totoong lalaki at babae dahil that word is for them alone. Eh bakit yung civil union ba masama pa ba yun na salita para kilalanin kayo sa lipunan as husband and wife? Or partners? Yun lang. And I guess one last question po, how would you like expound your point on civil union? Ano po yung civil union specifically for you? Like, ano pong definition nun? Well, civil union, yung legal na silang kikilalanin as partner. And at the same time, sir, dun ko nga ipapasok yung sinasabi mong in case na Yung koma si mga ganito, is po. yun. Kaya nga may word na civil. Once you said civil, it's more on legalities. Di ba, sir? Yes. So, yun. Walang magiging problema pag civil union. Kasi nga, even yung sinasabi ni sir na hindi ka kadugo, but legally, kinilala tayong partner. So, kung ano man meron ka, kung ano man mangyari sa'yo, ikaw ang mananagot sa akin, hindi my relatives. That's all. And that's all for me po. Thank you. so much. Go with the floor. Hello po. Hi. I'm Naira po. So, in a way, parang gusto ko lang din po i-summarize yung na-mention niyo po. So, religious or religion-wise, parang disagree po kayo. Kasi considering nga po na ang kinalakihan po natin is Catholic, pero Catholic-dominated country. Yes. So, parang in terms of the religion, disagree po tayo sa same-sex marriage, considering na yung marriage for you po is tied up with the religion itself. Yes. And then, when it comes to, yun nga po, legal-wise, civil, okay naman po sila. Opo. So, yun. I feel like, doon lang po siguro tayo, I mean, in general, doon lang tayo dapat nagkaroon ng clarity na ano ba ang definition ng same-sex marriage? Is it like legal or is it religion? Kasi yun nga po, parang minsan, yung same-sex marriage, ang isip ng other people is legal-wise. And then yung other nga po, like, yun po, parang when it comes to the term marriage, it goes to the religion. Yeah. So, yun. Gusto ko lang po i-share na, yun nga, I guess, in our society, parang kailangan lang ma-clear lang din on kung ano ba yung definition talaga ng same-sex Okay. marriage for all of us to have, like, common knowledge about it. Okay. Yun nga, uulitin ko. Walang kumukontra sa anumang nais nilang gawin or ma-achieve as a couple, as a same-sex couple. Talagang papasok ang religion pag sinabi mo ng marriage. Kasi di ba ang marriage is sinasagawa yan sa isang simbahan na may pare. So, pasok agad ng religion. Ngayon, sa civil union, more on legalities lang yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin same-sex marriage. Kasi papasok ang usaping religion. Same-sex civil union lang talaga. Hindi pwedeng isama ang marriage. Pero yun nga ho, legal-wise, hindi lang naman po mga pare ang may authority na magkasal. Mga government Pastor. official, Tama, di ba sir? Mga mayor and everything. kahit mga piloto, pwede ho silang magsagawa ng kasal. So, still, papasok ngayon sa civil kasi the word civil itself, nagre-represent yun ng legalities. Kung technicality ang pag-uusapan natin, ang pwede lang ikasal
ay babae At lalaki. para ho sa inyo? Opo, yun ang sarili kong opinion, belief. Yun naman ho talaga. Lalo na sagrado katoliko ako. Yun naman ho talaga ang nasa batas natin. Pero ito po ang tricky part dyan. Sige, payag daw ho sila na babae at lalaki lang daw yung pwedeng ikasal. Pero naniniwala sila, lalo na may mga progressive na ideology, na ang lalaki daw ay pwedeng mag-transition bilang isang babae. At yan po yung tinatawag nilang gender identity. No? So para ho ba sa inyo, dapat po bang suportahan, lalo na ng ating pamahalaan, ang gender-affirming care, kung paano ito sinuportahan sa United States noong si Pangulong Joe Biden pa ang kanilang presidente? Yan po ang sasagutin ninyo sa susunod nating episode. And of course, makasama pa rin po natin ang DS001. So magpapaalam po muna kami. Muli ako po, Sir Armando Bibay, at ito po ang Interrogation Room. Definitely bilang isang bakla, naniniwala ako na hindi ako isinilang na bakla. Walang isinilang na naturally born gay. For example, isang gay person, gusto niyang ituring siya ng mga tao na babae. Pwede niya bang ipilit yon sa ibang tao? Not unless naghahanap siya ng away.